Good morning. Happy New Year, Ted. Happy New Year, DJ Chacha. Sana nga Opo. happy. Opo, mabuhay, mabuhay po. Okay, go ahead, Cha. Oo, good morning po, Ninong Ronald. Happy New Year. Salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Dito nga po sa pinakabagong Pulse Asia Survey, nakita po natin yung pagbaba ng trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. habang nananatili naman pong mataas itong ratings ng ating Vice Presidente. Kayo po mismo kasama ang nagsagawa nitong survey na ito. So gusto naming maintindihan ito pong naging resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia. Paano po ba natin ipapaliwanag kung bakit naging ganito yung ratings ng Pangulong Marcos Jr. kumpara dun sa huling survey na ginawa po ng Pulse Asia? Uh, Significant po ba yung naging pagbaba ng ratings ng Pangulo? DJ Chacha, actually walang gaanong significant na pagbabago doon sa approval at trust rating ng Pangulo at ng Vice Presidente. Pag tinignan natin yung approval rating ng Pangulo sa 34% ay halos kapareho lang ng 33% noong September. Ito within the margin of error from survey to survey. Ganun rin yung Vice Presidente, yung 55 niya noong September ay naging 56. So isang puntos na itanaas at again, ito hindi statistically significant. So masasabi natin halos nanatili lang yung level ng approval at ng pagtitiwala ng publiko sa Vice Presidente at sa Presidente kung ikukumpara doon sa uli naming survey noong September. So, ibig sabihin, halos pareho lang po ito. Pero yung naging factors kung bakit ganito yung naging ratings ng Pangulo at ng Vice President po natin, same pa rin po ba yung rason na ibinibigay nitong ating mga respondents? Well, basically, yung pagtingnan natin yung context, ang isang pinakamalaking usapin, gaya na nga nabanggit kanina, ay yung corruption, no? Yung flood control scandal. Pag sinuri natin mabuti yung approval at trust rating ni Presidente Marcos, ang pinakamalaking pagbabago sa kanya ay yung pagtaas ng disapproval at distrust sa NCR o National Capital Region, kung saan ay maaaring masabi natin may kinalaman dito nga yung flood control scandal dahil dito sa region na ito nagkaroon ng ilang mga malalaking protesta nitong nakaraang 3 buwan. Pero sa ibang lugar ay nanatili lang. Ang Vice Presidente mo tumaas ang kanyang approval at trust sa Visayas, no? So yun ang pagkakaiba. Yung kay VP Sara po ba, Sir Ronald, may kaunting pagbaba rin ba tayong nakita dito sa bagong survey? Kahit pa mas mataas pa rin kay Pangulong Marcos yung trust at approval ratings niya? Wala rin DJ Chacha eh. Nanatili lang doon sa level na nakita natin nung nakaraang survey na 55% nag-approve at 54% nagtitiwala sa kanya. Walang gaanong pagbabago siguro dahil wala namang gaanong nangyayari o nagaganap sa bahagi ng Vice Presidente. Kung titignan po natin yung trust and even yung approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. and compare po natin yun kay VP Sara, makikita natin na kahit parehong may pagbaba, mas mataas pa rin yung ratings si Vice President Sara Duterte compared dito kay Pangulong Marcos Jr. Tama po ba ito? Pagkakaintindi namin, Sir Ronald? Tama yan at yan ang madalas natin nakikita sa mga nakaraang mga administrasyon na yung Vice Presidente ay mas mataas ang kanyang approval o trust rating kung kukumpara sa Presidente. So hindi to kakaiba sa mga nakaraang administrasyon. Maliban na lang siguro nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte kung saan dahil madalas niyang punahin ang kanyang Vice Presidente. Bagamat mayorya rin yung approval at trust ni BP Leni noon, ay mas mababa ang kanyang approval at trust kaysa sa Presidente Duterte. So hindi na po ito bago. Even in the past administrations, ganito rin po talaga yung trend na parang mas mataas lagi ang trust at approval ng Vice President compared sa Presidente. Oo, kasi nga ang Presidente ang madalas na pananagutin eh. Ika nga, the buck stops at the level of the President. Yung Vice Presidente, lalong-lalo na kung walang portfolio position yan, walang position sa kabinete,
hindi mo malaman kung anong pagbabatayan ng iyong approval, kadalasan popularidad na lang ng Vice Presidente. 'Pag nagkaroon ng isang usapin o skandalo tungkol sa Vice Presidente, maaaring ito yung magkaapekto sa kanyang approval at trust. At yun nakita natin noong panahon na may Quadcom hearings, doon bumababa yung approval at trust ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero netong mga nakaraang buwan, walang anumang investigasyon na nagaganap tungkol sa di umano'y mga anomalya na may kinalaman ng Vice Presidente. Pero ang kapansin-pansin, hindi lang sa Pulse Asia, maging sa ibang survey firms, ang malinaw na paglaban sa inflation po, next ang corruption, ang top concerns ng mga Pilipino. So, tama po ba yung pag-aanalisa ng iba nating mga eksperto dito na nawalan ng momentum ang Pangulong Marcos Jr. sa paglaban po sa korupsyon and even sa inflation, kung bakit ganito yung naging ratings po niya? Well, maaaring masabi natin bahagi yun, no? Kasi pag tinignan natin yung assessment ng administrasyon ng Pangulong Marcos sa pagtugon sa paglaban sa korupsyon, 7 sa 10 Pilipino halos ang hindi aprobado, no? Sa sinasagawang hakbang ng administrasyon sa paglaban sa katiwalian at korupsyon. So maaari natin sabihin na bahagi ng disapproval at distrust sa presidente ay yung kabagalan, no, nung pagtugon doon sa mga issue ng corruption, particular na sa flood control projects. Kasama din po ba dito sa itinatanong natin, dito sa mga respondents natin, kung ano bang mahalaga dito sa publiko? Is it yung, kasi may current investigation naman na sinasabi ng administration na dahil may investigasyon, ibig sabihin, nilalabanan nila ang korupsyon. Ang hinihingi ba ng publiko is yung resulta ng investigasyon, not just the investigation itself? Lumalabas po ba ito sa mga pag-aaral ninyo? Well, nung September at sinusuri pa namin tong ilang katanungan sa December, may patungkol sa corruption. Noong September, nakikita natin na hinihiling ng maraming mamamayan ang pananagot, no, sa ilang mga individual na kasangkot sa flood control projects. So tama ka, DJ Chacha, maaaring ang hinihintay ng mga mamamayan ay ilang resulta na nanggaling na mismo, no? Kasi bago ginawa yung survey, meron ng pahayag ang Pangulo na maaaring may makukulong bago sa kalagitnaan ng Desyembre. Pero lumipas yung kalagitnaan ng Desyembre at doon nga namin sinagawa rin yung survey between December 12 to 15, ay walang gaanong kagalawan, no? At nung panahon na yon ay wala pang, meron nang naakusahan, meron nang na-charge si Saldico, pero wala pang naaresto nung panahon na ginawa yung survey. So maaaring masabi natin na may kakulangan doon sa outcome o resulta ng mga hakbang ng pamahalaan para habulin yung mga sangkot Oo. sa flood control projects. Oo, na gusto nila managot talaga, hindi lang basta investigasyon ang mangyari po dito. So hindi nakatulong yung napakahabang investigasyon tapos sa dulo, ito lang yung mga nakikita ng tao na ito lang ang mga nakakulong. Parang ganun po yung nangyari, Sir Ronald. Oo. Matatandaan na rin natin, DJ Chacha, noong Mm. September yung survey namin, sa mga ahensya na nag-iimbestiga, hindi mayorya ang nagtitiwala doon sa kakayanan ng mga ahensya. Kasama rin dyan yung Independent Commission, bagamat kakabubuo lamang noon, noong Agosto. Pero sa mga nangyari na itong mga nakaraang buwan, kung saan may isang nagbitiw at pangalawang nagbitiw sa ICI, maaari na natin sabihin na lalong bumababa yung kumpiyansa ng tao sa investigasyon ng mga ahensya na ito, na talagang pananagutin ang mga sangkot sa mga anomalya tungkol sa flood control at iba pang infrastructure projects. Oo. Sir Ronald, itong Pulse Asia survey na sinasabi ninyo last September ginawa, hindi naman ganun ka-significant, halos pareho lang dun sa huling survey. Pero pagdating dun sa regional differences sa ratings, same din po ba ito last September? Kung saan mataas ang Pangulo, ganun pa rin siya ngayong December. At kung saan mataas din si VP Sara, ganun pa rin po sa ngayon? Well, kay BP Sara ganun pa rin. Sa Mindanao ay mataas pa rin siya. Pero yung kay Bongbong Marcos, makikita natin yung talagang mayorya na ang hindi aprobado
at hindi nagtitiwala sa kanya sa National Capital Region. Kasi dati-dati ay hati, no? Mas marami ang aprobado sa NCR kumpara sa disapproving sa presidente noong September. Ngayong December ay mayorya na 53% ang disapproving sa Pangulo at halos mayorya, kalahati, 50% ang distrusting sa Pangulo sa NCR. So medyo masamang pangitain to, no, para sa presidente kasi ang National Capital Region ay meron kang mas malawak na access sa information. Bagamat maliit na bahagi lang to ng populasyon, sabihin na natin na 12% ng voting population, meron din tong malaki ang nagiging papel nito, no, sa pag-shape ng o pagsisignal sa iba't ibang lugar, lalo na sa Balance of Luzon, na mas malawak ang sakop at mas malaki ang populasyon. So doon natin to kailangang mas tignan, hindi mismo yung numbers na yung regional differences nila kay Sara Duterte, it's still the same, malakas pa rin po siya pagdating sa Visayas at Mindanao, whereas sa Pangulong Marcos Jr., yung dating nagtitiwala sa kanya dito sa NCR at sa iba pang mga lugar, nabawasan po lalo. Yes, tama ka dyan, DJ Chacha, no? Lalo na sa NCR. Yung Balance of Luzon may kagalawan, bagamat within the margin of error, 8 puntos ang binaba ng kanyang pagtitiwala sa Balance of Luzon. Pero dahil malawak yan, malaki ang populasyon dyan, pag yan ay bumitiw, no, sa pag-aaproba sa Pangulo o nag-iba na ang kanilang level ng pagtitiwala sa Pangulo, malaking magiging senyalis nito para sa pamahalaan. Kaya siguro dapat ang gagawin ng pamahalaan nitong susunod na quarter, nitong first quarter, ay talagang tugisin na yung mga sangkot sa corruption at resolbahin yung mga problema, no, na sinasabi ng mga mamamayan na mahalagang tugunan kaagad ang kanilang administrasyon. Oo, so ibig sabihin in the first quarter, especially this January, hanggat walang nakikita na mga malalaking pangalan sa kulungan, sa susunod na survey, most likely, either ganito yung ratings or mababawasan pa yung mga nagtitiwala sa Pangulo. Mas mababawasan Oo. pa. Kasama ng corruption, tama, Oo. kung wala mapapanagot, kasama niyan, kung hindi matutugunan yung mga problema tungkol sa kanilang kita o sahod, kanilang trabaho, at yung mataas na presyo ng mga bilihin. Pag pinagsama-sama mo yun at ang pagtataya ng mamamayan ay hindi natutugunan ng mga usapin na ito, ay maapektuhan talaga yung performance at trust rating ng Pangulo. Sir Ronald, pwede niyo po bang i-explain sa amin kung bakit ganito po yung tugon ng respondents natin with VP Sara Duterte kahit pa nagkaroon po siya ng issue with confidential funds, yung stable pa rin yung base ni VP Sara in Visayas and Mindanao. What's the explanation po dito? Well, yung Mindanao, basically, that's a bailiwick, no? So, yung Visayas, medyo nagsishift yan, eh. Sabi ko nga, DJ Sara DJ Chacha. DJ Sara, sorry. Sino si DJ Sara? Oo. Okay. Sige po, DJ opo, Chacha. oo. Nung nagkakaroon ng investigasyon sa House, nung Good Governance Committee, at kahit nung Quadcom, makikita natin nung inihingang pagpapaliwanag si Presidente Sara Duterte noon tungkol sa paggamit niya ng confidential funds, bumaba ang kanyang approval at trust rating nung panahon na yon. Nanumbalik lang sa mayorya yung kanyang approval and trust netong nakaraang Marso. At alam natin ang kadahilanan kung bakit bumalik sa mayorya yung maaaring dahil sa sympathy vote doon sa pag-aaresto sa kanyang tatay at pagpapadala sa The Hague. Nanatili itong mayorya simula noong Marso kasi unang-una ay napagpaliban na yung mga investigasyon. Kung magsisimula muli yan, maaaring masabi natin na makaka-impluwensya ito sa pagtitiwala at approval ng Vice Presidente. Kasi parang nabigyan siya ng relief doon sa pagpapaliwanag, doon sa pagpapanagot tungkol sa paggamit niya ng confidential fund. Natabunan kumbaga yung issue itong flood control scandal. Kung bubuhayin muli yun, maaaring masabi natin mayroong magiging influensya ito sa pagtitiwala at approval sa Vice Presidente. May danger ba doon, Professor, dito sa kung bubuhayin ang impeachment complaint laban sa kanya at magkakaroon na naman ng diskusyon tungkol kay VP Sara sa usapin po ng
yung management ng narrative dito, may backfire possibility ho ba ito kung sakali na sa halip na bumaba siya, lalo pang tumaas kasi nga sa usapin po ng alam niyo na, yung pag-ipit sa kanya sa kadahilanan lamang ng politika? Well, tama ka diyan, Ted, 'no? Maaaring magkaroon ng negatibong epekto ito, 'no, doon sa mga nagtutulak ng impeachment. Pero depende na 'yan doon sa sabi mo, yung management ng naratibo, 'no? Mm. Yung pangangasiwa ng naratibo. Kasi kung tatandaan natin, nung mga unang impeachment na iniharap kay VP Sara, ito'y galing sa mga grupong masasabi nating organisado. Mm. Ang nangyari doon ay yung impeachment, kaya ito'y pinagpaliban ng Supreme Court, ay pinalitan ng isang impeachment case na parang hinubog batay doon sa 3 impeachment case na unang inihain Mm. sa Kongreso. Ngayon siguro yung naratibo niyan ay maaaring mas magiging maayos dahil medyo may proseso nang itinakda ang Supreme Court at Mhm. mukhang kinakailangan sundin to ng mga maghahain ng impeachment hangga't hindi binabago ng Supreme Court yung prosesong kanilang tinakda. Okay. Palagay ko natuto naman yung mga naghain ng impeachment huli Mhm. na ang pagbabatayan ng kanilang impeachment ay mga ebidensya na Mm. magpapatunay na may anomalya o dapat pagpapaliwanag ang Vice Presidente sa paggamit niya ng pondo, hindi lang yung confidential fund, kundi yung mga transaksyon mismo ng dating kagawaran na kanyang pinamumunuan, yung kagawaran ng edukasyon. Opo. Professor, yung pong inflation na pangunahing issue na gusto nga po ng ating mga kababayan na tugunan ng pamahalaan at ito ho ang malaki ding epekto sa kanyang approval ratings po ng Presidente. Ang narrative naman ng administrasyon, controlled. As a matter of fact nga po, mababa ang ating inflation rate, no? Pero dito po sa survey, bakit yung pa rin po ang kanilang sentimiento? Meron ho bang disconnect? Ano ho ang inyong pag-aaral dito? Sa akin, Ted, kasi ang pagtatranslate namin sa English na itong issue na ito ay controlling inflation. Pero sa wikang Filipino, ang issue na ito ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pagkontrola sa mataas na presyo ng mga bilihin. Mm. Ang problema natin ay mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin. Maaring hindi tumataas yung inflation pero nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. So ibig sabihin, usapin dito ay papaano papababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Napakahirap niyan, no? Lalo-lalo na sa isang ekonomiya na hindi gaano lumalago, no? Sabi nga, maaaring hindi makamit ng ating bansa ang GDP growth rate na tinarget. At yung kita ng mga manggagawa, hindi naman nagbabago, no? Pagtingnan natin, hindi nga napasa yung bagong minimum wage law. So, yun ang punto de vista ng mamamayan. Kung ang presyo ng mga bilihin ay mataas, bagamat nag-ease yung inflation at nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, ito pa rin yung kanilang pangunahing usapin. Opo. Professor, dito po sa SWS, na trust ratings din na survey nila, ang kanila pong pagkwenta dito, halimbawa po itong kanilang survey po November, ang trust, much trust ay 38. And then yung pong undecided ay 20 at little trust 41. So ang kanila pong net ay -3. Kung ito ho ba ang formula na pagbabasihan natin, lumalabas ba na sa inyo pong December 12 to 15 na trust and awareness and trust ratings po na ginawa, sa big trust ni Marcos sa pangkalahatan national 32, undecided 21, small or no trust 47, nangangahulugan ba na -15 siya? Well, kung gagamitin mo yung pag-net, no? Tama ka dyan, Ted, no? Ang ano lang namin, sa amin, ay hindi kami nag-net ng trust at distrust kasi hindi mo pwedeng pagpaliban yung undecided o yung ambivalent. Isa sa 5 Pilipino pa rin ang nagsasabing hindi na masabi kung sino yung nagtitiwala o hindi nagtitiwala. Pero tama, kung ine-net mo, so basically, susubtract mo yung 47 minus 32, so -15.
Okay, so in the same manner po, kung pagbabasehan natin po yung pong performance ratings, ganun din po, 34 approve, 18 undecided, disapproval, 48 ang laki. So negative 14 ang kanya pong performance ratings. Kung yun po ang sasabihin natin na formula. Kung inenet mo, yes. Opo, kung inenet natin. Habang si BP Sara sa performance plus 32 at sa trust ay plus 30. So, sir, bagamat kaninyo, no, hindi natin dapat ipagsawalang bahala yung undecided. So, ito hong undecided na ito, gaano ka-critical ito para ho sa administrasyon na itong mga taong ito, itong mga Pilipinong ito, eventually magsabi na hindi pinagkakatiwalaan namin, hindi satisfied kami sa performance ng Presidente. Sa usapin po ng governance, Professor. Yeah, yung undecided na yan, basically, yan yung mag-swing kung papaboran nila o hindi papaboran eh. At nakita natin to nung December, Ted eh. So kung kukumpara natin, for example, nung September, yung undecided sa NCR ay isa sa 3 na nanirahan sa National Capital Region. At yung karamihan na itong undecided sa NCR ay lumipat sa hindi pagtitiwala na itong Disyembre. So bakit sila lilipat? Maaring bumalik sila sa pagtitiwala, maaring manatili sila sa hindi pagtitiwala. So indecision basically parang hinihintay nila yung isang pagbabatayan nila para masabi nilang approving or disapproving. Pag lumipat yan sa hindi pagtitiwala, mas mahirap nang ibalik yan, no? Sa posisyon na magtitiwala sila. Ika nga natin, sa atin, mahirap naman sabihin na bigla mong i-withdraw yung trust mo sa isang individual. Merong isang bagay na talagang malubha na magdudulot ng pag-shift mo from indecision to distrust. At mas mahirap na talagang ibalik yung pagtitiwala kung nawala na yung pagtitiwala. Opo. So sir, dito po sa binanggit ninyo no na yung NCR kapansin-pansin na tumaas doon yung disapproval no tsaka yung pong distrust ng marami po sa ating kababayan sa presidente. Ano ho ang critical dito sa governance po ni Pangulong Marcos considering na siya ay papasok na sa 2027 at sa 2027 po ay filing na ng Certificate of Candidacy for the 2028 elections? Well, two things Ted, no? Meron siya mga pinupush na legislation na alam naman natin yung ilang mga legislation na kanyang tinutulak. Katulad ng anti-political dynasty, yung bersyon na ipinail ng kanyang mga kaalyado, medyo malabo, medyo matamlay. So siguro dapat ang una ay seryosuhin mismo ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso yung pagbubuo ng mga batas na talagang maniniguro na ang ating politika ay magiging mas bukas, magiging inklusibo kumpara sa politikang umiiral ngayon. So yung sincerity ng reform agenda sa politika ng Pangulo. Pangalawa ay yung pagpapalago ng ekonomiya. Medyo nagiging laggard na ang ekonomiya, sluggish ang economy. Yung growth rate ng third quarter ay less than what was projected. Paano mapapalago ang ekonomiya? Well, ang isang maaring malaking bagay dyan ay yung paggastos mismo ng pampublikong sektor o ng gobyerno. Pero alam natin na medyo matamlay yan itong huling mga 2 quarter. Hindi nating maaring ito yung magiging mabubuhay muli nitong first quarter kasi habang tumataas ang gastusin ng pamahalaan ay nakaka-contribute to sa, let's say, income and eventually consumption ng mga mamamayan. Maaring ito yung makapagdulot ng mas malaking kita at kung mas malaki ang kita o sweldo ng mamamayan ay bagamat mataas pa rin yung presyo ng mabilihin ay mas mapangaabot nila, makakaya nilang bilhin yung mga pangunahin nilang pangailangan. So, go ahead, political and then economic. Political and economic. Yung pong sinasabi ng iba na make or break itong first 2 quarters ng taon para po sa
sa panunungkulan ng Pangulong Marcos, no? Sa kanyang political hold, and then yung nga pong binabanggit din na economic recovery. Ano po ang inyong take doon? Ito ho, totoo mo ba yun na ito ho critical ngayon sa taong ito? Well, definitely, itong taon na ito, talagang, kasi pagdinan natin yung political capital ng presidente, napakababa na. By this measure alone, yung approval at trust, pwede mo sabihin na yung presidente parang lame duck eh. Pero pwede pa niyang gawan ng paraan yung pagiging lame duck kasi presidente siya, pangulo siya. May kapangyarihan siya magsagawa ng desisyon at maaring sabihin natin dahil sa kapangyarihan na ito ay maaring manumbalik yung approval at trust ng mamamayan. Pero sa kasalukuyan, parang hindi natin nakikita kung paano ginagamit itong kapangyarihan na ito. O hindi nakikita ng mamamayan na epektibo ang paggamit ng kapangyarihan ng Pangulo. So, this is the year, no? Kasi pagkatapos ng 2026, magkakaroon ng mas malaking politicking sa 2027 kasi nalalapit na yung eleksyon ng 2028. So, mas mahirap mag-recover the year before an election. Mas madali na siguro mag-recover ngayon kasi kumbaga, ika nga nung nabanggit mo kanina, may mga investigasyon na sa corruption at ang kinakailangan na lang ngayon ay mapakita ang mga resulta na itong investigasyon na ito. Manunumbalik ang tiwala ng mamamayan na may nagagawa ang gobyerno patungkol sa katiwalian kung meron na mapapakulong ng malalaking isda na itong mga susunod na mga buwan. Hindi natin malalaman kung mangyayari ito. Sana yung mangyari ito. At ito yung magiging magandang senyales na merong sinseridad yung pamahalaan sa pagpapanagot sa mga tiwali, lalong-lalo na yung kanilang mga kaalyado. Ano po ang maaaring ibunga sa trust ng publiko kay Presidente Marcos kung makaramdam ang publiko ng takipan o pagtatakip? Considering po na hindi naman maitatanggi before the Christmas break, nalantad ho naman doon sa mga affidavit po at statement ng ilang mga taga-DPWH na may mga koneksyon sa tanggapan ng Presidente ang ibang nasasangkot dito sa iskandalong ito at yung kanyang mga sinasabing kaalyado na mga mambabatas ay sangkot dito. Ano ho kaya ang implikasyon nun kung sakasakali na maramdaman ng taong bayan na mukhang may iniiwasan o may pinagtatakpan? Well, pag nangyari yun, maaaring tumaas, no? Ngayon ay 7 sa 10 nagsasabing hindi sila nasisiyahan doon sa pagtugon ng pamahalaan sa paglaban sa katiwalian at korupsyon. Maaaring itong 7 sa 10 na ito magiging 8. Kung mangyayari yan ay mas lalong bababa ang approval at trust rating ng Pangulo. Kaya sa akin ay dapat magpakita nga ng resulta eh. The result, especially kung ang magiging resulta na ito ay yung mga malalapit sa kanya, mga kaalyado sa kanya, ay talagang mapapanagot. Ang pagpapanagot lang naman nito yung pagbibigay lang, paghahain lang ng kaso sa korte. Hindi naman siguro makukulong kaagad yung mga yan. Pero yung paghahain ng kaso sa korte, sa mga kaalyado, yung pinakamalapit na kaalyado ng Pangulo, ay magiging patayan na para masabi na may concrete o resolute, matibay ng paninindigan ng pamahalaan na talagang siseryosuhin nila ang laban sa korupsyon. Okay. Opo. So kumbaga, para ho mas madiinan natin tong isyong ito, ano po, Professor, ano ho ba ang danger kapag ang isang Pangulo, ang kanya pong gobyerno ay nakatayo hindi sa matitibay na paa, kung hindi sa mga nagmimistulang paa na nagiging lampa ng dahil po sa usapin na ito? Ano ba ang danger doon? Well, ang pangunahing danger na yan, yung kredibilidad mismo ng pamahalaan sa mga namumuhunan, medyo bumababa. Yung uncertainty na dulot ng political noise ay magpapababa ng investment, no? Pamumuhunan sa ating ekonomiya. Pag bumababa ang pamumuhunan, ibig sabihin hindi lalago lalo ang ekonomiya.
Meron na tayong karanasan, Ted, no? Medyo may katandaan na rin naman tayo eh. Alam natin na nung administrasyon ng dating Presidente Glory Macapagal-Arroyo, halos pareho yung kanyang approval at trust, no? Nung simula nung kalagitnaan, no? Bago pa kalagitnaan ng kanyang tungkulin hanggang 2010. Ibig sabihin magsusurvive yung administrasyon. Pero ang nangyayari dito, ang problema ay yung epekto nito sa ating ekonomiya at ang epekto ng pagbaba o hindi pagsuloy ng ekonomiya sa mga mamamayan. So hindi naapektuhan yung mga nakaluklok hanggat ma-impeach sila. Maaaring manatili sila sa kanilang posisyon, pero ang medyo napapasama rito ay yung pangkaraniwang mamamayan. Opo. Sige po. So salamat na marami, Professor, at kami po'y mas nakaunawa dito po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito at ang kanya pong epekto sa pangkalahatan, hindi po lamang sa governance, panguluhan, kundi po sa ating lahat. Muli po, salamat sa inyong panahon, Professor. Mabuhay Maraming po. salamat, Opo. Ted. Mapagpalayang bagong taon. Opo, salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo